Guys, for today's video, ngayon ko lang napansin, or hindi naman actually ngayon lang, meron ding loan service available sa mga Maya Business app. So, kung gumawa ka ng iyong Maya Business account, nag-register ka, tapos in-upgrade mo na level 2, malamang sa malamang magkakaroon ka din ng access dito sa loan service ng Maya Business. Gusto ko mapag-usapan natin to kasi natutuwa ako dito na nagkaroon ako ng offer sa Maya Business even though hindi ko siya madalas ginagamit. Na tipong once in a blue moon lang ang transaction pero pwede ka pa rin makapag-loan sa kanila. Well, yan ang pag-uusapan natin at kaklaruhin natin for today's video. So, samahan niyo ako, sit back and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na ng videos and playlist na makita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. So, ang tawag dito sa service na to from Maya Business is Maya Advance. In short, loan service lang din pero parang pa-advance, ganon. Para saan ba muna ang Maya Business? Ang Maya Business ay ginagamit for you to transact couple of things. Una, smart padala. Pangalawa is bills payment. Pangatlo is cash in sa mga Maya personal e-wallets. And pang-apat is tumanggap ng remittance. Okay, so dinidiscuss ko to kasi karamihan sa inyo for sure ay may account na ng Maya Business because once upon a time ay nag-transact kayo ng convert to cash gamit ang inyong Maya Business. So kung meron ka nito at na-upgrade mo na yan, well and good, nagawa mo na ang first step. Now na nabigyan ko na kayo ng idea about para saan ba yung Maya Business. Usually talaga, binibigay lang tong Maya Advance na to sa mga madalas gumagamit ng Maya Business. To give you context, dalawang account ko with Maya Business. Yung una is Maya Business Agent ako under Smart Padala. So, yung account namin doon ay nakakapag-transact ng remittance. Yung account naman na ginawa kong pangalawa is the same account na tinuro ko sa inyo kung paano gagawin. So, dahil dalawa naman yung account namin, ang lagi namin ginagamit dito ay yung Smart Padala account namin. Okay, so ba't ko doon dinidiscuss? So, yun na nga, dahil lagi namin ginagamit ang Smart Padala account namin, hindi ko nagagamit yung binuksan kong account na katulad nung sa inyo na pinakita ko on my video. So, halos walang transaction yun. And then, habang nilalaro-laro ko yung app, nilagin ko yung pangalawang account and nagulat ako na kahit wala akong masyadong transaction, actually recent lang ako nagkaroon ng transaction. Itong March lang na ginawa ko yung convert to cash ng Atomic Credit to Cash. With only that transaction na nagawa sa account ko, nagkaroon pa ako ng offer sa Maya Advance. So ano naman ngayon kung nagkaroon ka ng offer sa Maya Advance, ang dami naman loan service dyan. Hindi naman din kalakihan nitong offer na to. However, the manner of payment is somewhat interesting. Hindi siya yung normal na loan service na inuutangan natin. Okay, ano ibig ko sabihin? Punta na tayo dun sa Maya Business app and ipapakita ko sa inyo. Login tayo sa Maya Business app and pag nandito na tayo sa home screen, click lang natin yung loans. Ayan, tapos magkakaroon ng data privacy notice. Basahin nyo and accept nyo lang yan. And then makikita na dito yung Maya Advance. Sabi dito, extra puhunan ang kailangan, add store inventory or invest on the new business idea easily. So ang minimum amount daw na pwedeng mahiram natin is 500 pesos and then the maximum is up to 350 pesos. So, mga ginagamit itong Maya Business sa negosyo, malaking tulong po na may additional credit line kayo just in case na kailanganin nyo nga. Pero, okay ba ang interest? Well, titingnan po natin. Okay, click nyo po yung apply now. Usually, kapag hindi ka eligible dito, may prompt na agad na wala pang offer sa iyo. Pero, nagulat po ako dito na nagkaroon ng ganito. What is this loan for? So, ibig sabihin, nagkaroon ako ng offer dito kay Maya. So, ito, sample na lang natin. Click natin yung personal loan. Yan, processing. Tapos, ayan, after 1 minute siguro, ayan, short on cash para bukas, pre-qualified ka para sa 1,300 pesos na amount. Ang loan term daw ay 30 days. So, basically, merong service charge na 130 pesos. Indicative effective interest rate of 10.06%. So, ang total repayment amount natin ay 1,430 pesos. So, click natin po yung proceed. So, sa 1,300 po ay merong documentary stamp tax na 80 cents. So, yun po yung babawas sa atin. So, around 1,299.20 yung makukuha po natin dito sa Maya Advance. Tapos, scroll po natin. Ito, repayment details. Ito po yung interesting na sinasabi ko sa inyo or kakaiba. Nakikita nyo po dito nakalagay, repayment amount per transaction with an average of 95 transaction per month is 15 pesos. Dahil Maya Business nga po to, kailangan nagkakaroon po kayo ng transaction. And under those transaction, yung pera pumapasok po dyan sa Maya Business wallet natin ay nababawasan po ng amount ng inutang natin. Okay, like ito, 15 pesos ang ibabawas sa akin every transaction na gagawin ko with Maya Business. Basically, hindi po siya one-time payment na mag-due on the 30th day.
Hindi po ganon. Ito, every transaction na gagawin nyo ay nagkakaroon po ng bawas na, ayan, 15 pesos. So, click natin po yung detailed computation. So, loan amount is 1,300, service fee of 130, total repayment of 1,430 divided by 95 transaction. Ito po yung estimate na transaction na kailangan nyo magawa sa loob ng 30 days para mabayaran nyo daw yung pagkakautang na 1,300. Note, automatic na ipabawas ito sa account hanggang sa mabayaran ng buo within the loan term. Explain ko lang din po yung interest. So, katulad po ng Maya Easy Credit, naka-lump sum po yung interest and all other charges na tinatawag nilang service charge. Basically, yung 130 pesos ay yung 10.06 na interest. So, kung titingnan po natin, mataas po siya compared sa other legitimate na loan service natin with the likes of Atomic Cash, yan, Bilis, Salmon, yung Salmon Credit na mas mababa ng konti kaysa dito. And then, meron po siyang 5% late payment charges. Okay, so yung 10% na po yan, nagtatranslate yan ng 120% per annum na sobrang taas nga. So, pros and cons po netong Maya Advance is that kung gusto mo ng tingi-tinging pagbabayad, naalala niyo po ba yon yung mga Indian nationals natin na araw-araw silang naniningil sa mga pinapautang nila? So, kung ganun ang gusto nyong payment arrangement, well and good, okay po itong Maya Advance para sa inyo. Kung gusto niyo naman ng isang bagsakan, well, mukhang hindi po okay ito sa inyo. Ang masasabi ko lang po dito is, for business talaga, kung sinasama nyo na yan sa pang-araw-araw na expense nyo, yung 15 pesos, hindi naman po talaga siya masakit. However, kung titingnan nyo po, yung interest charge po na sinarge po sa atin ay good for 30 days. What if marami kang transaction sa isang araw or sa isang linggo na tipong 3 araw pa lang ay nakumpleto mo na yung 95 transactions? O, di ba? So, ibig sabihin lang po niyan ay nabayaran nyo na ang pagkakautang nyo sa Maya Advance. Saan po yung binayad nating interest? Sobrang nag-advance tayo sa pagbabayad. Yun yung nakikita kong disadvantage naman nito. So, in summary po, dahil may Maya business account na po kayo, pwede nyo i-check yung loan offer sa inyo. Tapos, kung hindi nyo naman talaga ginagamit ito pan-transact sa mga business related, yung katulad na sinabi ko po kanina, okay naman na by the 30 day or the due date ng loan nyo is maglagay na kayo ng pera sa inyong Maya business wallet para pwede nyo ipambayad sa inyong Maya Advance. Pero kung ako lang po talaga ay hindi ko po ito maisasuggest or maire-recommend sa karamihan dahil sa mataas ang interest po and yung chances nga na advance ka magbayad. So parang mataas na interest and sayang pa yung interest na binayad mo kung marami kang naging transaction before your due date. Okay, for our question of the day. So, kayo po ba, mas gusto niyo po ba yung patingi-tingin ng pagbabayad ng utang o isang bagsakan? Ano sa tingin niyo yung magaan para sa inyo? Let me know sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Lynn Dalery at Lynn Dalery 4968. Sabi niya, thank you Sir Pat sa very informative videos niyo at tama po kayo, napanood ko kasi sa TikTok about G-Gives Convert to Cash, kaya ako napadpad dito sa YT. And good thing talaga napanood ko po ang videos niyo. Hindi ako magtangka na talaga na mag-convert to cash. Maraming salamat po ulit and God bless. At Lynn Darly 4968 or Lynn Darly, shoutout po sa inyo. Thank you so much din po na na-appreciate niyo yung videos na ginagawa ko. Thank you so much. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!